Samantala, revised coconut farmers and industry development plan naman ang ating pag-uusapan kasama si Dr. Dexter Buted, Administrator ng Philippine Coconut Authority. Dr. Buted, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Ay magandang tanghali din, Aztec Wayne at June. Salamat sa pagbigay ho sa amin ng oportunidad at para maipahayag namin ang bago nating inaprubahan ng ating mahal na Pangulo amendment ng CFIDP. Sir, pauna po, ano po ang pangunahing layunin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028? Bakit ito kailangan baguhin mula sa dating bersyon na 2022 to 2026? Isa ko yung layunin ng revised CFIDP na mas mapabuti ang kita, ang kabuhayan, at lalo na sa kapakanan ng ating mga magnyonyog. Ito ay alinsunod na rin sa direktibo ng ating mahal na Presidente na siguraduhin maramdaman at mapakinabangan ng ating mga coconut farmers ang bawat programa ng CFIDP. Ito ay sa pamamagitan ng mas malinaw, mas epektibo, at mas napapanahong mga programa. Isa din ang dahilan kung bakit ito binago ay dahil sa mga naging hamon ng unang bersyon tulad ng kalituhan sa mga tungkulin ng mga implementing agencies at kakulangan sa koordinasyon. Ito rin ay binago upang makamtan ng tunay na layunin ng Republic Act 11524 at ang pagpapalakas ng industriya ng nyog at pag-angat ng kabuhayan ng ating mga magnyonyog. Ilan sa mga highlights ng mga revisions ay ang mga sumusunod. Ito po ay yung period of implementation, tama po yung binanggit nyo, 2024 to 2028. Gusto nating itaas o increase on the annual financial allocation consistent with the percentage allocation based on the Coconut Farmers Industry Trust Fund Act. At sunod, ay gusto nating may streamline ng mga programs, projects, including services, to be delivered to our implementing agencies, and also consistent with the mandates and provisions of the Coconut Farmers Industry Trust Fund Act. And another one is improvement on the key implementation strategies and efficiency on the delivery of intervention. At gusto natin yung membership ng ating coconut farmers in all relevant oversight committees to ensure proper representation and inclusivity in the decision-making. So, gusto ko na rin siguro, Aztec Wing, diretso ko na, June, at mga highlights ng revise mismo. So una, ito yung Malawas program. Dati kasi doon sa unang version, the PhilHealth shall lead the implementation, which is inconsistent with RA 11524, which mandates the PCA to develop a separate health and medical programs. So under revise, hospitalization and medical care assistance, pagbibigay ho ng kinakailangan subsidiya at tulong sa mga bayaring ospital at out-of-pocket expenses para sa ating mga magsasaka at kabilang na rin ang kanilang mga dependents na maaari silang makakuha ng 40,000 pesos to cover their bills on top of other government assistance katulad ng PCSO, ang malasakit, ang PhilHealth. So, pwede hong mabigyan ng ating mga magsasaka ng 40,000 pesos to cover their hospital bills at including din po ang kanilang mga dependents. So, may mga health workers din ho tayo or social workers na nakatalaga sa ating mga provincial base at saka mga regional para sila makipag-coordinate sa ating mga accredited DOH hospitals na kamowa din naman ng PCA para ilunsad natin ating medical care assistance. At hindi lang yan, meron din tayong mga medicines allowance sa ating mga farmers na nagkakalaga ho ng 5,000 paglabas nila sa hospital. At dun sa revise natin,
ay nabibigyan din sila sa mga outpatient ng 5,000 to cover their other mga expenses. At meron din tayo sa revise yung mobile health services. Ano po ito? Pagbibigay ho ng libreng medical at konsultasyon, kabilang ang mga laboratories at diagnostic tests, at kabilang na din ang mga gamot na ipapamahagi natin sa ating mga magnyunyog upang matiyak ang kanilang kalusugan. Ng ating mga magsasaka at kanilang mga dependents. So, that's for the... Nandiyan pa siya. Nagkakaroon ng technical difficulty ulit, ano? Oo. Sige, babalikan ulit natin si Dr. Dexter Buted dahil nagkakaroon lang tayo ng konting technical difficulties, pero kasi maganda na rin yung dinidiscuss niya, yung mga pagbabago doon sa programa, no? So, Dexter Buted, nandiyan na po kayo ulit? I'm here. Sorry, may technical nga yata tayo. No? Naririnig niyo na po ba ako? Yes, sir. Sige po, may tanong po si Com Jun po sa inyo po. So, yung medical ho kanina, narinig ba ng ating mga kababayan na ASEC? Malinaw ho ba kung paano natin ipaliwanag kanina? Kasi importante yun sa ating mga magnyunyog, sa ating mga magsasaka, that related po sa medical. So, nabanggit ho ba o na-cover ho ba yung ating medical services? Opo, sir, narinig naman po iyon. Okay. So, balikan ko ngayon. Ang pangalawa po ay yung cooperative limited to establish priorities for cooperatives. So, medyo nag-overlap po sila ng function ng PhilMec. Kaya, nag-guho natin. So, ang CDA ngayon is to focus and cooperatives through social preparation and capacity building activities. So, ang PCA ngayon, nagtalaga din tayo ng mga community organizers natin sa ating mga rehiyon at mga probinsya para lalong patingkadin, paunlarin ang mga kooperatiba ng ating mga magnyunyog. So, another one is yung shared facilities for processing with PhilMec. So, ito rin ang isang highlight natin na ang PhilMec shall provide equipment while DPWH to construct building for beneficiaries. However, this arrangement has proven a little bit about counterproductive and hamper the overall operation. So, ang ginawa ho natin, ang PhilMec shall implement the entire shared facility program, including establishment of the buildings, while DPWH to focus on the constructions of farm-to-market roads, giving priority to the use of COCOQUAR and G-Unit. Ito naman yung mga gamit natin for environmental concern na galing din po sa mga cocoa products natin. So, on the credit financing, ito po kasama po ng Land Bank of the Philippines. Noon po, ang minimum na pwedeng utangin ng mga magsasaka ay 1 milyon ang pwede nilang pwedeng hiramin. Ang loanable amount na ngayon ay pwede na ho yung isang simpleng magnyunyog, yung individual na magkaroon ng minimum na 50,000 na maaring punduhan ang kanilang mga gawain, like for example, farm diversification projects tulad ng poultry, livestock, and even aquaculture sa ilalim ng ating mga produkto ng niyog. Ilang po ang mga highlights natin doon sa ating pagbabago. Okay. Ano naman po ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa sa kani-kanilang nasasakupan? Una po ay ating LGU, COMJUN ay napaka-importanteng partner ng ating implementation ng ating amendment at ang ating CFIDP. Una ay nagkakaroon po kami ng mga caravans sa kanila. Yung caravans na sinasabi ho namin, lahat ng serbisyo ng lahat ng implementing agencies
ay ginagawa namin sa kanilang mga lugar para lalong malaman yung period of awareness ng ating mga tao, ang ating mga magsasaka. Sila rin po ang kaagapay natin sa mga programa sa ilalim ng CFIDP. Anyway, katulad po ng mobile health missions, katuwang natin ang mga local government. Pagsigurado na karapat-dapat ang mga magsasaka na nakarehistro sa NCFRS kasi may validation din tayo, kailangan natin malaman din, Comjun, na yung mga serbisyo na ibibigay natin sa mga magnunyog ay talaga po sila ay certified na mga coconut farmers sa ilalim ng National Coconut Farmers Registry System na sinasabi natin. At ganun din, pagbabantay ng mga proyekto na nakalaan sa ating mga magnunyog sa kanila pong lugar. Okay, sir, saan naman po magmumula yung pondo para sa mga programa sa ilalim nitong Coconut Farmers and Industry Development Plan? At paano ito ipamamahagi sa mga implementing agencies? Sir? Una po, ito ang ating pondo ay galing sa ating Coconut Levy Fund. Kaya ito ngayon yung kanyang Republic Act na create natin na magkaroon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ang Trust Fund Act ay binubuo po ng Department of Finance, Bureau of Treasury, at ang Department of Justice. Yan po ang mga kasama doon sa mga namumuno sa paggamit ng ating pondo. Ito po ay galing doon sa Coconut Levy Fund na nabanggit ko kanina na nagkakahalaga ho ng about less than 80 billion na meron ngayon. Yun po ay cash lang at yung ating mga assets ay hindi pa kasama doon. So, we are looking at yung pwedeng gastusin namin in our development plan. For 2024 up to 2028, we are looking at na pwede natin gastusin ang 44 billion para may pamahagi natin sa ating mga magsasaka. At ito po, katulad ng health services, doon sa Republic Act, sa kabuuang pong pondo ay nakalaan po ay 10%. So katulad nung ngayong taon na to, may 8 billion tayo, so 10% of 8 billion ay 800,000 ay nakapamahagi sa ating health services. Sunod, at ito po ay napakahalaga ding programa ng ating pong CFIDP ay ang ating scholarship. Yung scholarship natin may 10% din at natutuwa kami bahagi sa ating mga kababayan na we have about less than 10,000 scholars ng ating pong 11524. At may mga graduates na tayo, yung first batch natin ay may 166 at itong taon na to ay meron tayong less than 1,000 nagka-graduate. And marami po dyan din kinukuha ang DPWH ang pondo niya para pondohan mo natin ang ating mga kalsada na patungo sa ating mga nyugan at nandyan din po ang PhilMec at yan po ay nagbibigay ng shared facilities. Kaya kung makita nyo, kahit to bundok, kahit to nasa mga probinsya, ay may mga shared facilities katulad ko ng sugar, cocoa water, at mga iba't iba pong mga shared facilities na ating nilulunsad. Sa ganon ay matulungan natin ang ating mga magsasaka, lalo sa ating mga magnyanyog. Sir, napakaganda po na nga na mga benepisyo, no? Pero ang tanong, paano po makikilahok ang farmer beneficiaries sa mga programa? May mga dapat ba silang gawin o dokumentong kailangan isumite? Maraming salamat, Comjun. Una, sa kabuuan ngayon ng National Coconut Farmers Registry System, dapat sila po ay magrehistro. Sa ngayon, meron tayong 2.3 registered and eligible farmers. Buong nakarehistro ay 2.8 million. Ang eligible is 2.3 million. Ano po ang pagkakaiba nun? Para ikaw ay mag-isang eligible, dapat ikaw ay nagmamay-ari na hindi hihigit sa 5 hektarya ng nyugan. Kabilang na rin dito ang ating owners, kung ikaw ay coco workers, ikaw ay tenant,
ikaw ay eligible, na ikaw ay mabigyan ng lahat ng programa ng ating CFIDP. So magtungo lang po kayo sa ating mga PCA, regional at provincial offices upang makakuha ng NCFRS form at magsubmite na bang mga iba pang mga requirements na sinabi natin kanina, layunin ho ng mga LGU natin, ang ating barangay, na sila po ang mag-confirm kung etong mga aming mga aplikante ay tanging tunay na mga magnyunog sa kanilang mga lugar. So may mga ID din na kailangan natin i-verify, patunay ang mga papel ng nyugan, tulad ng titulo at certification mula po sa barangay. So, yun po yung mga basic natin, June, na requirements natin para mapabilang ng mga pondo na inilaan po natin sa ating mga magsasaka ng niyog. Okay, maraming salamat po sa inyong comprehensive explanation at sa inyong oras, Dr. Dexter Buted, Administrator ng Philippine Coconut Authority.